the Pod Network Entertainment. Hello! Yun, putang Wow, ina. ang ganda. Ganda nitong... Kita mo naman, kung nanood kayo ng video ngayon, naka-display ang natin I would say, ang pinakamagandang wrestling championship belt in all of Asia. Grabe. Kahit si Mike, guest namin pala, FPW, pinakaunang FPW champion, si Mike Madrigal. FPW! Thank you. Thank you for having me. FPW! Pero napabakil ka doon, Mike. Including Japan, hindi ka man mas nangaganda. Nagaganda ako dyan, syempre. Hindi ba na honest opinion? Okay lang. Hindi kailangan ng corporate Hindi, maganda talaga, man. Maganda talaga yung belt, totoo. Maganda talaga yung belt. Nasa proud ako dyan, Filipino made yan all the way. Lahat. Oo. Pati yung leather. Yung leather, nakita ko pa pinatay yung Kalabaw? yung kalabaw. Actually, may option din na ikaw papatay. Sabi ko sobrang yun. Hindi ko na kaya. Extra 15K daw. Parang sa Apocalypse Now. Oo. Pwede daw aerial assassination galing sa puno. Kasi dalawa kang kutsilyo. Gaganunin mo. Pero 15K extra. Hindi kaya. It looks nice. It looks clean. It also looks... Yeah, I like clean championship belts. Ano mga favorite championship belt? Big Gold. Wow. Ako din actually. Yeah. Yung bago. Ikaw ayaw mo yung bago. Ayaw yung bagong big Nang gold. Ang pangit. Dude, ang angas. Yung point nung big gold yung... Parang combined siya. Oo nga eh. Yung point ng big gold kaya ako siya gusto. Para lang siya isang buong belt na may embroidery na malupit. Parang na ganun. siningit lang yung WWE sa gitna ng Big Gold, diba? Parang sinira. Tapos sa gitna pa. Alam mo yun? Parang di mo lang style. I guess number 1 yung Smoking Skull. Smoking Skull? Nalaga. Well, andito si Mike. Sound cold mark ako. Well, ako din naman. Andito si Mike. And dahil nga, alam niyo naman, panag-guest kami ng wrestling ang pag-uusapan para sa maliit na song. Kayo, nag-tune in kayo, tapos na-realize nyo. It's a wrestling episode. It's a wrestling episode. Malas na yun. Baka magreklamo na naman kayo. Wrestling episode na naman. Di, panoorin niyo yung kay Jad ulit. Diba? Bakit walang politika dito sa episode na to? Kanina ko pa hinihintay. Walang kahit ano. Walang ano dito. Hindi namin sabihin na mahal namin si BBM. Mga ganun. Hindi siya na. Pero ito si Mike. At meron kaming show on August 27. Ito na yung huli naming live taping of the year. So sana manood kayo. Binook namin si Robbie Eagles and Mike is defending his championship against Duke Ortega. But for tonight's episode, ano na ang pag-uusapan natin, Andre? The most important part sa wrestling, and I would say the only part... Psychology? Hindi. Wrestling psychology, pare. Long-term storytelling. Hindi. Ano? Yung mga finisher, pare. Yung pinaka-importante. Okay. We're talking about the best finishers, pwede rin the worst, right after this very unnecessary OBB. Back. Nako. Hindi pa rin natin pinapalitan yung ating royalty-free OB. Again, nakita ko ulit siya. May guy na gumagawa ng sandwich. Tapos yun yung ano niya. Hiwain ng white bread. Mga ganun. Hindi, kano eh. Kano ba? Kano. Hindi siya, para siyang yung music ng Hardy Boys, diba? Oo nga. Parang ginamit siya ng AEW eh. So ibig sabihin, hindi siya, actually feeling ko pwede natin siya gamitin eh. Yung team ng Hardy Boys? Oo. Para nalabas, yun na lang kaya gamitin ko yung team. Matuwa kaya sa akin tao na yun lang yung gamitin ko team straight up tapos. But Hardy Boys... Wala pa akong team as Red Oliero, president of FPW. Stone Cold mo na, pare. Hindi nga kasi nga may royalties eh. Yung, hindi yun yung ano pa. Little bit with the pain and the rain. Sino ba? Disturbed Fest. Wala nga sa Spotify yun. Healed the best. Oh my God. Ito, Stone Cold din to eh. Oh, fuck. Favorite. Top 1 mo ba Stone Cold? Hindi. Masyado ka bang indie para sa may indie taste to si Mike. Okay. Kenny Omega talaga. Kenny Omega talaga? Igay lang ako eh. Huwag maangas kasi Kenny Omega. Actually, one-winged angel. Beast. Yun yung pinaka hindi ko gustong move sa moveset niya. Yung one-winged angel? One-winged angel. Gusto mo ba yun as a finisher? Oo. Kasi mukha naman siyang finisher. Pero electric chair setup eh. Pero sobrang rare siyang tignan eh. Parang siya lang yung gumagawa eh. Ang tagal ng setup lang para sa akin. Parang nakaka-berry. Hindi ko alam.
Pero sumabay opinion na yun. Baka di na pumunta si Kenny Omega dito. Sige, Oo. Kalabang ko pa naman sa next show. Baka tumaas sales status. 60-minute Iron Man. Mike, 174 Pagdating tickets nung sold tayo. ng August 27. Asan na si Kenny Omega? Si ano na lang. Bakit si Duke Ortega? Kenny Omega, hindi. Duke Ortega. Kamali kayo ng rinig. Pero gusto mo yun, para to remain lang on topic of finishers. Kasi yun ang pinaka-protected finisher ngayon. Oo nga, Diba? actually. When, ibig sabihin protected, Nag-kick out na ba Andren, dahil hindi ka... Hindi, alam ko, like, wrestler. walang nag-kick out. Wala nag-kick out. May nag-kick out ba recently? Wala, siya lang. Oo. Nung ginawa sa kanya, siya, nag-kick out siya. Oo. One? Diba with Will Oo, Ospreay? Will Ospreay. Oo. Oo. Yung ginawa daw yung Tiger Driver 96, pare. Hindi, sa internet ko lang. Sa internet ko lang nalaman. Kapag may year sa dulo, alam mo, sobrang... Sobrang unsafe. Sobrang unsafe daw nun eh. Nang ano? Tiger Driver. Talaga ba? Ano ba yung Tiger Driver? Medyo. Yung Tiger Driver kasi, para siyang double underhook tapos gagawing powerbomb. Pwede maging power Pero bomb yung na sa dulo. pinagkaiba nun, spike yung yung landing. So parang alam mo yung nung na-injure ni Kevin na si Big Show sa WCW. Ganun jackknife. Yung ganun yung drop niya eh. So ba't ginawa yun? Kasi nerd sila kay Omega at Will Ospreay. Wala na, pati si Will Ospreay hindi na pupunta dito. Tinry naman namin parehas. Hindi na naman nangyari. Ang One Wing Angel para sa akin, and baka controversial opinion or hindi naman yabang controversial, pero hindi siya sobrang para kasing namemesihan lang ako sa setup na kukunin mo pala electric chair tapos ibababa mo ng ganun. Doon nagigets ko kung bakit siya mas finisher than the others kasi nga mas mataas yung pinanggagalingan nung... Doon pinangalan siya sa Final Fantasy. For the boys yung finisher na yun. Medyo, Sephiroth fan talaga si... Oo. Si Kenny Omega. Nakita ko isang entrance siya, naka-Sephiroth cosplay siya. Yung pagbalik. Fucking nerd. Ha? Tangin. Sa Wrestle Kingdom. Parang ganun. Ano pang finisher recently na nagugustuhan mo? So, kay Mike, anong trip mo ngayon? Recently, wala akong maiisip eh. Yung kay LA Knight, actually. Ano ba kailan yun? Yung parang stunner tapos magiging face bump. Spike bump. Oo. Blunt force Parang trauma. akala ko, shit, isa stunner ba niya? Tapos biglang parang DDT. Parang may version si Dean yun yung unang version ng Dirty Deeds, di ba? Or iba? Actually, more of parang kay Adam Rose. Pero yung kay Adam Rose, yun. cravat. Okay. Taka ng nerd. Kunwari ka pa eh. Kunwari ka pa. Di ko alam. Pero gusto ko yung blunt force trauma ni LA Knight eh. Yeah. Parang, yan lang yung ginagawa namin sa office ni Alexia. Ito gagawin ba na, yeah, dummy. Yeah. Yun yung ewan ko, parang minsan catchphrase lang talaga makakaubos. Yun nga yung bagong what chant, diba? Yung yeah. Parang ganun. Yung ganong class, kasi iba yung ang I think essential as a wrestling booker, and there's only konti lang kami sa Pilipinas. Very advantageous sa booking kapag merong move na sobrang over na gusto makita ng mga tao. Kasi ang dami mong pwedeng gawing storya right away doon. Parang kay Kali, yung elbow drop ni Kali. So, parang doon pa lang, pwede kang gumawa kagad ng sobrang daming moments sa match. Not necessarily the story, pero yung moments sa match kagad, pwede mo gagawin na, puta, tumama. 'Di ba? Tapos hindi niya na pin kagad kaya hindi siya kaya na-kick out yung kalaban. Yung mga ganong klase. Pinakamaganda na ko doon yung kay CM Punk. Yung Money in the Bank pa yun. Yung last day niya dapat sa WWE. John Cena. Ganda nun. Yung GTS tapos nag-sell palabas si Cena. Ganda nun. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Sobrang simple lang no? Tapos ngayon lahat gumagawa na. Yun na lahat. Ang dami. Yun yung may mga things na ganun na parang it's a way to protect the finisher. Then at the same time, para nakaka-contribute din sa story, nakakapanghinayang. Kasi ang hot ng crowd na yun. Dude, so kapag pagka-hit niya ang ganda pa ng ring positioning, di ba? Pagka-hit, yung ni Cena, tapos yung mukha ni CM Punk na, shit, putay na. Lumabas siya ng ring, kailangan ko siya ipasok. Parang tayo na. Ang ganda nun. Tapos yung psychology rin ng crowd, tayo na makakick out siya, kailangan pa niyang ibalik sa ring. Balik niya sa ring kasi yun yung rules eh. Title change eh.
Nagustuhan niya ba yung GTS ni CM Punk? Or I'll be honest, hindi masyado. hindi mo siya, ikaw. As a... Finisher ko yun eh. Finisher ko yun. Pero mali mo, kinuha mo kay Kenta, hindi kay CM Punk, di ba? Hindi talaga. Do they do wait? Does Kentai and CM Punk do it? Do they do it differently or similar? Gago. Yung kay Kenta malutong eh. Okay. Pero kasi, ganoon din yung culture kasi sa Norway. Yung CTE. Bibigyan kita CTE. Bibigyan mo rin ako CTE. Lahat ng veteran nila uga-uga na. Parang ganun. Namatay nga yung isa, di ba? Sa ring. Si Generman Suplex. Sobrang saklap nun, pare. Feeling ko, yung mga ganong klaseng promotion, very grounded on shoot style. Eh. Tapos magkaroon din siya ng ano. And to be honest, nung pinapanood ko si Kenta, nagagaspangan din ako eh. Parang, shit puta, totoo na to eh. Nagkasuntukan na sila ng solid eh. Pero yung GTS niya, parang feeling ko safe pa rin eh. Pero, hindi siya ewan ko ba. Nung ginawa, kasi ng CM Punk, nag-geek out na ako. Wait, ito. Hindi ko sinasabing hindi ko gusto yung GTS. Ang weird lang, for the first time thinking kasi, either ibabalibag mo dapat or strike fin. Parang siyang combination of both. Kaya medyo na-weirdohan ako nung first time ko nakita. Like, fuck. Saka walang tunog eh. Like yung ibang moves may pag may slam. Or may slam. May bump, no? Oo nga. Pero, I think naging over siya enough dahil over lang si CM Punk. Hindi dahil sa move eh. Posible. Iba yung ganun eh. Iba yung tipong kunwari, ano pangalan ni Matt Seidel sa Evan Bourne. Feeling ko mas over yung move niya kaya siya. Pero ko diba parang yung shooting star press parang mas yun yung actually yung shooting star press yun lang yung value niya. Parang ganun. Diba? Tama. Si CM Punk is more than just the move itself. The move itself. Siyempre, hindsight is 2020. I hated CM Punk. Kailan to? Nung nakilalaban niya si John Cena, kahit nung nag-pipe bomb siya, John Cena gaya ko. Talaga? I hated him, pare. Parang Mark na galit, ganong klase? Or talagang legit na? Nagpipiling lang to si CM Punk type? Parang, I mean, di ko ma-explain eh. Ayoko lang talaga, mas gusto ko kasi si CM. Pero to be fair, heel siya nun, di ba? Nag-pipe bomb siya. Heel siya na nag-pipe bomb. Pero yan, it's Cena gaya ko eh. Okay. Yeah. Good job sa contribution sa best finishers discussion. Sorry. Ano pa ba ang magandang finisher? Lang. Balikan natin yung, sorry. Yung GTS Ang ayoko lang na I think nangyayari doon kasi parang nanggaling siya sa indies na alam mo yung finisher niya hindi niya madadala sa E. Kasi yung finisher niya ng top rope pedigree. Oo nga. Sinoso ka? Oo nga, Pepsi Plunge. Okay. Tapos, nung dumating siya sa E, ang lame nung finisher niya yung Anaconda Vice. Submission, yeah. So parang pagdating sa GTS, parang yes, it's an upgrade pero in hindsight, parang di pa rin super bagay. I guess. Okay. Ewan ko. Hindi ko alam. Tsaka marami siyang moves na iba. Na very MMA inspired. Tapos mag-spang, di ba? Yun yung ayaw ng mga tao kay CM Punk na gusto ko. Sinasabi na, hindi, pag sumipa siya mukha talaga sipa eh. Okay. Hindi siya parang nung sino yung sumipa kay Mirko Crocop dati na guy na malaki. Nakalimutan ko na kung sino. Gonzaga ba? Gonzaga. Parang ganun yung roundhouse kick niya. Talagang puta nakabuka ka. Alam mo yun? Parang ganun yung epekto eh. Tsaka malaki si CM Punk mga 6'3 din yan. Hindi siya maliit na guy. Ayun. Okay, anyways. Ito, para sa akin, bar none. Para sa akin, feeling ko, walang finisher na lalapit. Like pag sinabing, ito, anong best finisher? Para sa akin, uncontested, ang number 1 is Stone Cold Stunner. God damn, you're right. Wala diba? Yeah. Diba? Sa akin, RKO. Talaga? Mas RKO? Kasi yung mga setup eh. Sobrang wild. Madami nangyayari. Kung moves ang pinag-uusapan na, hindi moments. Okay. Pero yung sell ng stunner eh. Ang dami rin magagandang sell ng stunner. Yung stunner kasi parang it took a life of its own. Tapos talagang pag kinol pa siya dati ni JR eh. Stunner! Stone Cold! Diba? Ano siya talaga siya parang it's just things na ni-look forward to, I guess. Like nung in-stunner si Austin Theory, so parang siyang isda. Maganda. Kaya nga
kahit gaano ko kamahal si Kevin Owens, nung ginagawa niya yung stunner, it's not the same. Oh, not the same. It's not the same kung hindi umiinom ng beer yung kalaban mo. Tapos bigla mo isa stunner. Sisipahin mo. Kailangan nga daw yung sipa. Essential nga daw yung sipa. Mas gusto ko yung pop-up powerbomb niya. Pero may basbas yun Like si Stone Cold, binasbasan si Kevin Owens to use it. Pinaalam daw ni Kevin Owens. Parang ganun. Nag-feel sila ng voucher, mga ganun. Per stunner, may bayad. Ganun. May royalties pa. Pero magandang debate yung RKO. Feeling ko number 2 yun. Right away. Oh, dude, RKO? Okay. Ano number 2 mo? Ha? First off, number 1 ko, pare. Ay, hindi ba Stone Cold Stunner? So it's ako close. lang talaga may... It's close. Talaga? Number 3 siya. Talaga? Number 1 ko talaga. Ano? Close Line from Hell, dude. Tayo na. Paano mo iti-take yun pa kausap si J... May kausap si J Bell. Dude, mamamatay ka lang Dude, that finisher made him, pare. Paano bang, Mike? Paano ba ang take nun? Wala lang yun, no? Talagang close masakit lang. Talaga. Masakit na malakas. Stiff na close line lang talaga. Pero... Si Billy Gunn usually daw nag-flip dun para hindi daw masyado masakit. Sinasabayan Tsaka para niya. maganda tignan. Yung mga parang Rikishi bump. Pero sa karne ka naman titirahin Hindi naman sa leg di ba? Oo. Di naman daw yung, I think, bakit may mga sirens? Dito na yung hot take police red. Number 1 mo close. Number 1 mo close line from Pero may point ako na that move made him. Kasi people hated him. Pero as a rest, pero dude, ang angas ng finisher. Stan Hansen yun Hindi siya yung original. Hindi ko alam. Siguro kalahati ng Japanese wrestlers na matanda, lariat ang finish. Pero no one did it. Pero no one did it. Yung nga yung point ko A finisher is good when no one can do it like you. Like sinasabi nila na. But they are people that can do it like him though. No one JBL like Stan Hansen nga. For example. Sobrang overused na yung super kick. Like parang headlock ngayon na lang yun. Pero no one does it better than Shawn Michaels. Okay. Gets naman. Tinutune up niya yung band kaya doon siya kumuha ng power. Nagandahan ako sa Close Line from Hell, don't get me wrong. Pero to be over RKO, over Stone Cold Stunner. Number 3 nga yung Stunner Kaya nga over nga. Di mo magustuhan yung number. Di mo magustuhan yung number 2 ko. Ano number 2? Yung Test Big Boot, pare. Grabe. Yako sa kick. Sa Creator wrestler, puro sa running moves lang sa pinipili. Dude, exactly. Yeah, yung finisher. Mahilig ako sa strike finishers. Kinshasa, pare. Yan. Okay. Magandang bridging topic yun. Strike finish. It's so good. Strike finish. So, pag gumagawa ka ng wrestler, puro strike finishers. Talaga? Oo. So, ano yan? Trouble in Paradise. Yung mga favorite ko talaga yung mga. Ako, Death Valley Driver parati. Saka na yan, strike finishers na. Sorry. Sa creator wrestler lang. Pag nag-creator wrestler ka ba ng finisher? GTS pa rin. Hindi ko na maalala. Hindi nag-create a wrestler. Hindi na tayo naglalaro no? Okay. Sige. Strike finishers. Para lang maiba. Meron ka bang paboritong strike finisher? Strike finisher. Hirap, super kick siguro. Super. Pero nababoy na yung super kick Ayun lang. Discuss natin yan mamaya. Magandang discussion point yung super kick. Ako, ngayon, naangasa talaga ako sa sa counted ba V-Trigger? Dude, ini-spam lang ni Kenny Omega yun sa mga ibang matches niya. Hindi, pero iba yung tuhod niya Actually, it looks iba yung like it fucking sucks to take, par. Tapos yung, hindi safe siya, dude. Okay. Pag nakita mo, sa kick pad siya tumatama Okay. Tapos parang, yung pagka-sell pa ng mga tao, or yung positioning yung gusto ko. Kasi like, kunwari, pinoposition siya sa may middle rope, nakatanda yung tao. So talagang tumatalbog yung tao, may bounce diba? Ikaw, Andre, bounces loads line from Hell. Close Line from Hell. Big boot ni Test. Dude, sobrang AKA Yakuza Kick. Okay. Yakuza Kick ba? Tas 3 Stone Cold. Stone Cold Stunner. Hindi, puta strike finisher yan. Strike finisher. Yakuza Kick. Kinshasa. Hindi, Shining Wizard pa. Shining Wizard. Shit. Ganda ng Shining Wizard. Dami na rin gumagawa na. Yun yung naging problema ng super kick nga ngayon. So anong take nyo dyan? Anong take mo? Being a wrestler. Ayan. Nag-super kick ka ba? Hindi, no? Hindi. Hindi bagay. O ano ka ba? Tawag doon. Do you mind it na ang dami nag-super kick ngayon? Kasi kahit sa roster natin, meron nag-super parang kick. ganun talaga with the times talaga Parang kailangan talaga mag-adjust. Innovate ka talaga. Parang DDT, di ba? Lahat nag-DDT. Dati sobrang big move ng DDT. Jake the Snake, di ba? Dahil pa, ano pa bang mga big moves na naging na lang. Hindi lang naman kasi super kick
ang nagano. I think kasi ang Leg drop nangyari leg drop. Oh. Yun. Ang nangyari lang kasi is feeling ko sobrang over lang talaga na Sweet Chin Music na for it to be used so many times. Ilang beses ko na sinabi ka rin, no one does it like Sean kasi pagka super kid, tapos magko-collapse siya. Yun yung the best. The best yun. Yun. Yung sobrang sick na dude. Shawn Michaels lang talaga yung yung parang pag sumipa siya, yun na yung huling life force niya. Inubos Tapos na lang. mahuhulog na lang siya doon. The best talaga. Elimination Chamber yun. Di ba tayo Survivor Series ginawa niya? Tapos yung kay Triple H, yung Last Man Standing ba yun? Yun. Pero tama naman. Wala namang para sa akin, same sentiments din kay Mike. Kasi maraming mga wrestling enthusiasts na yun nga, pinapatay daw yung move and everything. Pero that's how the game evolves. Opinion as a wrestling fan lang, non-doer here. I think nag-training ka naman 2 session. 3 session. Tapos di ko nakayanan. Tapos pinagalitan ka ni Crystal. Oh, dude. That rule. Pinagalitan siya. Si Meat Plus. Di ako di ako maka-snap back ng malutong. Walang tunog yung bump. Para ka siya si Triple H. You. Flat back now. Good snap. So, I think, di ba, yung powerbomb, ang dami lang I think yung may sarili kang spin on it. Like, Pero si Gunther. Pero yung powerbomb hindi pinatay Hindi, kaya may ibang variation like si Gunther, yung sa kanya walang release. Yung kay Kevin Nash, tangin na yung i-release niya kaagad sa taas. Saka lang. Oo. I mean, di ba basta may sarili kang spin. Basta may Batista ba pero po ka? hindi as patay as super. Wala ka, yun yung kahinaan siguro ng strike finisher. Mahirap lagyan ng sariling spin on it. Yung, kailangan maporma talaga. Like sino ba yung may strike finisher ngayon na Edgy? Ang pangalan nun? Matangkad Edgy. Fuck, yung ang House of Black. Ano pangalan? Si Alistair. Alistair Black. Okay yun yung finisher. Tapos putik, ginaganon pa niya ng paa niya. Yung setup nakaganon pa. Sobrang Black Mass. Black Mass. Dapat ang mga wrestling expert na to. Walang alam. Dude, ang galing. Mga iba talaga magaling mag-sell. Yung mag-sell din ng strike finisher. Kunwari ang best mag-sell. Sami Zayn. Si Switch and Music. Si Randy Orton. Si Randy Orton talaga? Talagang minsan si Randy Orton parang galing niya rin mag-sell. Parang pinapakita niyang dumalo yung damage sa buong katawan niya. Alam mo yun. Yun yung pinaka... tas Sami Zayn. Tama, Sami Zayn. One of the best wrestlers na gusto mong makitang mabugbog. Hindi na rin limited yung selling ngayon to... Kasi technically pa nag-sell ka, iba-ibang klaseng bump lang naman, di ba? I think kasi, lalo na sumikat yung MMA, alam na ng mga tao kung anong itsura ng taong nananockout talaga. So, pwede mong mas yun yung gayahin mo. So, hindi realistic. Hindi mo kailangan tumalbog or mag-flip. hindi realistic yung flare flop. May pagkasama kang gagaron ka ba? Yung maglalakad muna at saka babagsak sa gitna. Hindi. So, hindi ka fan ni Ricochet? Ricochet? Sa pag-sell ni Ricochet? Okay lang. Ang ang forma niya mag-sell eh. Nainis sa ganun yung forma mag-sell. Nakita mo yung sinel yung stomp ni Seth Rollins? Tiga ako nag-1-8. Naka-headstand na siya. Para sa akin, I think there's a time and a place. Pero kapag masyadong makinis, parang yun din yung problema ko kay TJP. Okay, binuko si TJP dati dito. Pero masyadong makinis lahat ng moves niya. Alam mo yun? Parang, is that a problem? Ewan ko. How is that? Parang hindi na siya totoo eh. Parang, alam mo yun? Parang, mukhang choreograph na siya. Choreograph talaga eh. Yun din yung naging problema ko sa Ricochet versus Will Ospreay na match na basta para silang nag-play fighting. Parang ganun yung dating. Masyado na ba akong... parang nagtutunog matanda na ba? Ba't kayo nagtatop rope? Ba't kayo nagtatop rope? Dapat. Alam ko gusto mo yung mga Dusty versus Ric Flair? Hindi naman ganun. Mga 90s WWE naman. Hindi naman yung... ang pinapaborito akong era ng wrestling, mid-2000s TNA pare. Yun talaga yun. Okay. Kasi... the work rate. Pero mataas work rate nila. Pero hindi sila yung sobrang... forma, alam mo yun? Dude, forma rin eh. Nandun si Abyss, pare. Si Abyss. Yung angas ni Abyss, pare. Hindi Monsters Ball. Maporma. Sino bang maporma? Yung mga mapoporma sobra. Mga hindi ko masyadong trip. AG Styles, Jerry Lynn. Si Jerry Lynn, hindi sobrang forma. Si Loki, hindi. Si Christopher Daniels, minsan may hokey shit siya na naiinis ako eh. Parang,
So hindi ka fan nung first time mo nakita yung Canadian Destroyer? Dek, sobrang story. Sobrang awesome. Yun din nag-work yung selling. Yung selling doon, sobrang ganda. Kasi every time na i-hit yun, sobrang tulog sila eh. By the way, isa na naman sinira din yun, Destroyer. Binabato-bato na lang kung saan. Okay. Ngayon. Diba? Pero yun, parang pag sinel yun, naalala ko dati, sinel ni Jay Lethal yun, puta. Parang nakatayo pa siya pero patay na siya. Sick. Ganun. Meron ka bang mga natripan din sa paano nagsimula fandom mo sa wrestling tsaka paano siya nag-develop? Like nagsimula ka ba WWE like anyone else? WWF. Kailan to? Like 90s? 90s. 98. Okay. Yeah. Okay, so Attitude Era. Oo. So, and then paano siya nag-develop into... Kasi alam ko malalim pinapanood mo, nanood ka ng Impact eh, di ba? Malalim ba yun? Malalim yun, pare. Lalo lang ngayon, kung nanood ka ng Impact ngayon, malalim yun. Impact Wrestling? Oh, dude. Okay. Oh. Pero ang idol mo si Eddie Edwards, di ba? Di ba? Hindi. Si Kenny Omega. Si Kenny Omega. Si Eddie Edwards, bakit siya? Sabi mo dati, Eddie Kingston ba? Eddie Edwards? Davey Richards. Richards. Wala na yun eh. Wala na nga. Pero okay. So, and then paano nag-develop into, paano ka nanonood ng mga TNA, ROH? Kasi nga 'di ba nawala yung sa atin, yung WWE for a while. So, internet tapos sumali ako E-Feds. Mga ganun. Feeling wrestler shit. Sumali ka E-Feds? Man. Okay. Tapos, hindi ako maabot dun. Siyempre, simula dun, yung mga kalaro mo is may mga sa'yo, re-refer na So yun, doon na sa ROH. Tapos na mind blown ako nung una kong best na ng ROH. Iba yung moves, iba yung galaw eh. No? Iba ka. Kumikick out sa mga finisher na dapat sa WWE. Hindi pa tapos. Ang laking bagay nun. Yung mga tipong parang may naalala ko sa ROH parang kinikautan niya yung moonsault, pumutok-utok. Ha? Iba tapos. Yeah. Where did you, kayo both, like, saan nyo napanood yung ROH? Internet? Internet. Okay. Download lang sa torrents. Fuck. Okay. Sali ka sa mga prowrestlingtorrents.com tapos kailangan may ratio kang Tanginang yan. Kasi kailangan doon, pag nag-download ka, mag-upload ka din. So, kapag puro download ka lang, ibaban ka. So, dapat maganda yung ratio mo. Kutsa yung ratio ko doon, mga 4 eh. Ganun eh. Sobrang taas. Kaya bumibili ka ba? Hindi ako bibili. Pero, taas ng upload kasi ginagawa namin na isang kasama. May isa kami account shared. Tapos, gagawin namin, papasok kami ng maaga sa Lasal. Tapos, habang wala pang tao, tapos kakabit namin yung PC pa. Talagang dinadala namin, Comsci kami. Dinadala namin PC namin doon. Tapos, kakabit namin ng LAN sa network ng Lasal. So, wala pa naman dating parang nililimit yung bandwidth nun. So, nakukuha namin yung buong puwersa ng internet nila. Tapos pinang-upload namin. Naka-active lang yung torrents the whole time. Parang ganun. Tapos meron kami mga binaburn namin sa DVD yung mga tipong, okay, FMW Exploding Barbed Wire Match. Mga ganun. Mga Megumi Kudo versus Combat Toyo na mga ganung klaseng katangahan. Ayun, yun lang yung mga... Pero yun din yung una exposure ko sa ROH. Okay. So, torrents din. Torrents din. May naalala ka bang unang like tumatak sa'yo na ROH na yun talaga moves nakakaiba dun eh. Package Pile Driver. Nagulat ako kasi unang match yata doon sa napanood ko is Generico and Steen tapos nakalimutan ko sino kalaban eh. So medyo late ROH na rin no. Parang mid. Parang pataas pa lang pataas sila. Na. Yeah. Hindi pa naman yung mga 2 years pa before they got yung HD net na doon bumagsak eh. Yung time na yun Generico, Steen, sino man champion nun? Hindi pa Briscoe, no? Or Austin Aries. Austin Aries. Shit. So medyo na nga. Kasi ako naabutan ko, si Joe yung champion. Oh shit. Hindi ko na nga naabutan si Joe dun eh. Nasa TNA na siya eh. Tapos parang nakanood ako ng mga dalawang event. Tapos nag-TNA na siya. Tapos doon ako nanood ng TNA. Parang gano'n. And then, pag may nakita akong wrestler sa TNA na gusto kong balikan, hanapan ko ng ROH event na nandun siya. Binabalikan ko. So parang tapos parang dati sa mga PW Torrents may mga top 100 matches ng... Tapos ina-upload nila as much na, gago, umay na. Umay ka dun sa matches nila. Grabe. Anong website to?
PWT. Pro Wrestling Torrents. Meron din Pirata yan, XWT. Extreme Wrestling Torrents. Yun din. Kalaban nila. Or, ewan ko ba, parang spin-off nila. Parang gano'n. Ganun manood na wrestling dati, pare. Pati sa pag-torrent, may kalaban na promotion po tayo. Tangina yan. Baka spin-off lang. Usually naman parehas meron nga account. Okay. Kasi iba yung upload nung isa sa isa. Parang ganun. Tapos parang doon na rin ako na-maintain na kasi nag-download siya ng pay-per-view ng WWE doon habang walang broadcast dito. Diba? Doon ka nag-upload. Di mo ma-follow eh. Oo. Dito kasi parang raw lang, diba? Kahit nung Jack TV, raw lang. Yeah. Tapos walang pay-per-view. Or meron, pa sinehan. Tapos delayed ka pa ng 2 weeks. Sa sinehan. Sinehan yung pay-per-view. Kasi pinanood ko pa yung Vengeance noon. Sa sinehan, oo. Ito yung kinalaban ni McMahon si Shawn Michaels. Tapos lumabas si God. Tapos sabi ko, medyo hindi mo na ako manood ng wrestling. Ginastasan ko ito. Yun din yung naging problema nun. Nung era na yun, I think yung WWE hindi rin maganda yung quality. Oh my God, dude. Nilang program. Fuck, mahirap. man. Like parang after nung WrestleMania na Benoit tapos si Cena yung pinupush nila ng matagal, mga around 2006. Dude, yung sumabog yung limo ng Mr. McMahon, dude, sobrang walang kwenta. Binawi nila yun eh. Oo nga, pero like I'm saying in that era na medyo, naroon pa rin ako pero, pero nakakasuya. I wish I had yung information that you guys ROH kaya subukan ako, pero never eh. Pero yun talaga, package file driver. Parang una ko nakita yung kay Homicide. Ako Kevin Steen. Cup killer yun eh. Iba pala yun. Vertebreaker yun. Yan po, tangin na delikado din yun. The Vertebreaker? Nakita mo na ba yun? Yeah. Una ko nakita yun kaya Shane Helms sa WCW. Tapos binili, wala. Paano kaya yun Paano mo pinapayag yung kalaban mong gawin? Kasi straight up neck, babagsak ka sa leg. Paano yun? Naisip mo ba kung paano gawin safe yun? Hindi, no? Action ka lang talaga. Wala kang choice eh. Tapos bahala na si Lord. Tapos kapit ka talaga dito. Sana pantay yung height nyo pag bagsak. Sana flat yung back mo. Fuck, ang hirap nandun. Kaya nung ginagawa ni Cody yun, matagal bago niya bagsak. Sinisigurado niya talaga na na maayos yung position. Kasi puto durog na. Tsaka ang hirap, hindi mo kita eh. Nga, yun nga. Kasi kung package, ginagawa mo package, diba? Pag package kita mo eh. Kung nakausli yung ulo, hindi. Ramdam mo kasi may edits mo. Tsaka may yun, medaya yun eh. So may reveal yun. Hindi. Totoong move yun. Kung kayo, actually, sobrang safe ng package file driver kung ginagawa mo yung technique na yun. Kung hindi, medyo nakakatawa ko na hospital ka. Ba't nabali yung leg mo? Na vertebreaker po ako. Ano? na vertebreaker. Natalas po sa hagdan. Vertebreaker? Kasi yung doktor, vertebreaker? Ano yan? Naalala ko dati sa parang early PWR, merong guy na nilagay niya sa move list niya. Hindi ko matanda ako. Bootcamper yun eh. Buti hindi graduate yun. Yung finisher niya, vertebreaker. Kasi parang kami lahat parang, basta, take mo muna bago kami. Parang yun yung kaya mo ba i-take? Basta kaya mo i-take ha? Nakakainis yung mga ganun eh. Parang, maiisip mo parang, okay naman to sa SmackDown versus Raw 2007 eh. So baka pwede sa totoong buhay. Parang ganun. Okay, sorry. Nawawala tayo sa topic. Damn, dude, pero no one does the big boot like test. Ang kulit. Pero who does a big boot now? Baka magalit ka sa akin, pero si Kenta. Sino? Si Kenta, pare. Galit ka. Yung Yakozaki ni Kenta, pare. Okay, get Sami Zayn din. Pero sa core, mas gusto ko yung free. Hindi, yung kay Sami Zayn medyo safe eh. Yung sobrang free, yung kay Test parang binaril ka ng shotgun sa mukha. Nakita ko ginawa niya kay Kane. At saka malaki siya. Dude, nakita ko ginawa niya kay Kane. Kung walang maskara si Kane, dude, na-concuss to ng solid, dude. Galing nga. Maganda nga yung big boot. Grabe yung big boot ni Test. Tumatakbo pa. Oo nga eh. Diba? Doon ka na una nakita yung may magta-tie slap pagka take. Ang nagsaslap yung Taker. Never kong na-realize yun. Hindi mo naman kasi titignan yun. Fuck. Ever. Tsaka iniwasan ng camera usually. Magaling camera work ng E. Hindi tulad ng AEW, sobrang coast to coast, nagbe-blade lang si Moxley. Sa parking lot, bro. Ginagawa lang. Tangina ba kailan mo naisip na i-film mo yung part? Di mo pa iwasan sorry. It takes time. I think yun din yung na-realize ng mga tao na nung lumabas yung AEW.
na it takes time to have a production na as big as WWE. Di nila matataling sa Hindi mo pwedeng batuhan lang ng pera tapos makukuha mo yung WWE style ng... Kasi alam mo ba, kasi di ba may cameraman tayo ngayon sa Transcend. Inaaral nila kung paano titik yung WWE. May mga ibang cameraman pala na sinusundan yung bagsak. Tapos pa nag-slam, ginagano nila yung camera ng konti para mag-ano. Sick. Kala natin Yumayo Nigley Arena. Hindi. Hindi ako yun. Arena. Akala ko Yumayo Nigley Mundo every time mag-body slam eh. Hindi. Gumaganon pala yung cameraman. Kaya kung makita mo sa eventual pa nag-release tayo ng episode, pre-launch pa lang kami. Pa-launch kami ng episode, nagkakaroon ng progress yung cameraman kumuha ng wrestling moves and everything. Okay. Talking about finishers. Sobrang galing natin ma-sidetrack sa show na napakawalang kwenta talaga natin. But it's fun. Relax, Red. We're just chilling. We're just chilling. Sa local, si Mike, ano mo finisher mo ngayon, Mike? Near-death experience. Package, pile driver, tsaka near-death. Yung near-death experience, saan mo nakuha yun? Ang ano ko doon, kay Loki dapat pero iba pala yung paggagawa niya. So nakagawa ka na sarili mong version, parang gano'n? Oo. Parang kasi ang sa Key Crusher, di ba? Okay. I was going for that. Tapos akala ko ganun pagkabasa ko. Yung pala, yung sa kanya, parang suplex lang. Naka-suplex position niya. Yun. Tapos kasi gaganon niya. Oo. Mas maganda yung sa'yo. Nice. FP-dub! Bukan si Loki. Minessage ako sa WhatsApp nun sobrang weird. Si Loki? Hot-headed daw yun si Loki. Oo nga daw. Binigay ni TJP yung number niya. Just randomly, hey, this is Loki. I used to wrestle. Ganyan kaya sa Nagpakilala pa siya. What the fuck? Pero ikaw, 2000s TNA. Syempre. Puta ng sorry, iba yung Loki yung Senshi yung Senshi yung pangalan niya sa TNA. Nag-rebrand siya dun. The Warrior's Way. Doon ko na una nakita yung double foot stomp. Okay. Na parang tangina. Paano to hindi masakit? Oo nga double foot stomp. Ay, dude, kahit yung coup de grace, like, paano mo siyempre magaan si Finn Balor. Hindi, parang hindi dun yun. Technique din. Technique yun. Okay. Ang theory ko, kasi na-coup de grace na ako ng isang wrestler dati. Walang technique yun. Walang technique, nasakit. Pero not as bad as you think. Kala ko talagang hindi ka makakahingi. Pero yun parang saktong hindi ka makakahingi. Mga 50% hindi ka lang makakahingi. Feeling ko ang technique, hindi ko alam Feeling ko di ba pag landing mo, ibabump mo yung sarili mo, di ba? Parang ganun ba? Parang ipapatirin mo sarili mo. Parang yung ito dapat yung tatama. Putang inang yan. Sobrang paano mo kaya na-astig talaga sa wrestling May complete trust ka talaga sa taong. Tingin mo nandiyan ka, naka-set up kang ganun, tapos yung kalaban mo paakit na, tapos alam mong tanga siya. Kailangan mo na talaga magtiwala. Deads ka. Tsaka protektahan sarili mo. Yun paano talaga. Like imagine mo kung gaano kadelikado yung 3D pag hindi magaling si Bubba Ray. Safe kang 3D. Super safe. Face bump lang yun. Flapjack lang yun. Pero paano kung mataas yung... Wala naman dagdag yung cutter dun Actually, pampaguide nga. Mas makakatulong ka pa nga bumagsak. But take nga yung bump mo actually. I would think delikado rin yung Doomsday Device. Kung nagkamali ka. Nakakatakot. Ayun ang mali. Kasi ang totoong take nun, i-flip ka, diba? I-flip ka ba? Dapat. Kaso mayroong mga nabibitin dun Kaya nagkakaano mahirap gawin yung bump kasi pag nandun ka sa shoulders nang gagaling, sumasobra ka or... Mas maganda sumobra, I would think, as a non-wrestler. May safe version na sinasabay yung bump. Hihiga yung naka-electric chair. Pero usually ginagawa inaangat nila yung legs para mag-flip. Gagamas delikado yun. Ayun nga. Ayun, delikado yun. Anong delikadong moves? Delikadong moves? Na hindi pa binaban, I would say. Delikadong moves na hindi pa binaban. Tama ba? Yung hidden blade ni Will Ospreay. Ano ba yun? Straight up siko lang sa likod. Tingin ko safe naman. Dati nung ginawa niya kay Kota Ibushi, parang pinatay niya dahil si Ibushi lang yun. Paano yun? Tricep? Tricep. Tapos dito sa meaty part ng upper back. Wala o kaya minsan dumudulas lang yun. Yung wrestling. Inaano na. Ba't tinatanong? Yun yung finisher ko pagbalik. Ganun. Tapos ipangalan mo pare, The Reaper's Kiss. Maangas. Sobrang angas. Dude, pare, nakakala.
Nagagat Tapos yung gimmick ko, naka-hoodie ako na malaki. Yung malaking hood. Tapos tatanggalin ko sa gitna ng... Ayaw mo ng edgy, no? Kaya galit siya sa akin kasi gustong-gusto ko si Tommaso Ciampa. Tangina, sinira ka niya yung intro niya, yung 5'6" lang ako! Ginawa ko ng lyrics yung music ni Tommaso. Tapos nabuburot na siya sa akin kasi narinig niya para. Hindi ko na matanggal sa isip. 5'6" lang talaga siya. 5'6" lang ako! Diba? Yan. Anong finisher nun? Tommaso? Tuhod din. Fuck. Tuhod. Tsaka yung anong tawag doon? Dream. J-Driller. Medyo safe naman yun. Diba? Yung may ginagawa si Kenny Omega na parang paluhod na nasa likod yung tao. Parang gano'n. Ejaculation? Hindi. Yoshitonic ginagawa ni Kali yun, di ba? Hindi, code red yun. Sabi ko na, mali yung call ko eh. So mali yung call ko mga 4 times na siguro. Code red ba yun? Oo, code red yung ginagawa niya. Yoshitonic yung parang nandito yung ulo nung tapos paluhod. Oo. Parang Siberian Express. Ginagawa rin pala ni Kenny Omega yun. Dude, dapat kasuhan kung sino man yung gumawa ng total elimination. Ano yung total elimination? Parang leg sweep tas roundhouse kick sa mukha. May ginawa sila sa cameraman nung nag-invade yung ECW sa Raw. Dude, yung cameraman as in nag-whiplash yung ulo niya eh. Dude, papakita ko sa yung dude, pwede silang kasuhan dun. Sobrang kupal. Sorry, pero tatawa ako. Bakit sobrang specific na memory mo nito? Dude, nag-invade sila sa Raw, dude. Ano ka ba? Malamang wrestler yung cameraman na yun. Okay. Shit, Hindi ko. Ngayon lang nasira na-reveal yun. Kaya pala batak. Sobra wala akong pakialam sa kayfabe sa... Kaya isang beses ka gines ko si Khalid at si Quattro tapos di ko na-realize sila pala yung magkalaban sa sunod na show. Tapos magkatabi lang sila. Kaya pala batak yung... Kaya pala may mga tattoo yung camera. May Samoan sleeve tattoo yung cameraman. Tapos gising ka na, Samoan Spike, pare. Ang daming burat. I like it. Maraming burat sa move na yun. I like Ako it. sobrang gusto yun. I love Samoan Spike. Talaga? Okay, good. Kasi puta, nung panahon ni Umaga, toss pa niya sa taas. Ang angas. sobrang ganda ng Samoan Spike. Tapos yung bago ngayon na double team finisher niya with Roman. Spear sabay sa mga. Ganda. Kinikick out yan. Hindi. Parang 2 beses nang ginawa yung kinick out. Never. Alam ko may Pero alone it works. May distraction eh. Like medyo matagal muna bago nag-count. So. Hindi kasi pinaparecover. Yung psychology dun, pinaparecover nila yung sasabay silang sumisigaw in Samoan. Tapos saka nila sumisigaw in Samoan. Totoo naman eh. Samoan naman sinasabi nila eh. Haka par. Or yakum. Anong bukod kay Kenny Omega, ano pang gusto mong finisher? Para just to keep the finisher fucking topic going. RKO sick. Pero wala na si Orton eh. Feeling ko na-injure sa likod niya kasi RKO. Pwede nga. Kasi dagdag isang bump yun. Bawat match. Di ba? Actually. Parang ikaw pa nga masasaktan eh kung like ginawa mo outside, sa upuan. Sabi ni may Malaysian na friend na doktor na medyo wrestling fan din. Tapos sinabi niya na parang kung nag-wrestling ako, sabi, be careful kasi yung the bumps that you take according to like yung studies about concussion and everything. Parang there's only like a limited number for every person that you can do that. Like, hindi siya parang kunwari, mag-workout ang likod ko, dadami. Hindi siya ganun daw kasi bungo mo daw yan eh. Tapos iba-iba daw siya per person. I heard Randy is like parang winding down na rin daw eh. Totoo ba yun? Medyo nalulungkot. Grabe malupit nga yung back injury niya eh. So tingin mo nga dahil nga sa RKO. Kasi dagdag 1 bump yun per match. Yeah, feeling ko. Tapos tumatagal pa siya. Madami na yung history niya of shoulder injuries. Ano pinaka-paborito niyo RKO? Ako yung kay Seth. Yun talaga yun. Ako yung yung shooting star. Ay, kay Evan Bourne. Fuck, sick. Ikaw, Andren. Yung Undertaker, yung chokeslam shots. Ay, gago! Ganda rin nun! Fuck. Pare, nun pala, this match is officially for the boys! Pare! Saka doon nagsimula yung parang, out of nowhere, pwede ka mag-RKO. Doon nagulat ako ng fuck. Pwede mo i-fuck up kasi. Sobrang, damn, dude, akas. Galing ni Randy, fuck. Na-work ako dun eh. Sa ano. Ang ganda nun, pare. Actually, RKO nga talaga. Number 2 for me. Diba? Ano yung number 3 mo?
Sharpshooter. Dahil Bret Hart mark lang. Pero tsaka, sobrang iconic niya eh. Pag ginanon mo yung tao tapos ginawa mo to, alam mo na kaagad eh. Parang mala figure 4 yung levels niya eh. Of ano. Di ba nga yung kay Nati, sinabi niya, yung siniset up pala niya yung paa niya at nagtatayuan na yung... nagwawala na yung mga tao. Ikaw ata nagsabi nito kasi wrestling nerd ka eh. Kaya gusto mo yung sharpshooter, kita yung pain. Yun din. Ganda yung cell. Pagkakaiba ng crippler, medyo tago yung... Pero pag actually, sharpshooter... yung crossface, okay din. Kasi pwede mong iangat yung buka eh. So nakikita mo at least yung mata. Tsaka yung muka. Pero yung may mga iba, like Anaconda Vice, kay CM Punk, ang hirap ng selling eh. Kasi magkatabi sila, tapos nakaangat yung buka. Hindi makuna ng tao. Yan din daw yung sabi ni Chris Jericho, ba't di niya ginagawa yung Lion Tamer? Hindi kita yung mukha eh. Hindi siya pan TV. Kaya ginagawa niyang Boston Crab. Okay. Grabe. Totoo ba yan? Ginagawa mo? Chris Jericho, fan din ako eh. Okay. Ano pa ba magandang finisher? Sa mga, sa mga... Dude, recently ko lang nakita. Double moonsault. Sobrang Ricochet ba yan? Ricochet. Siya lang ata nakagawa nun eh. Pero sobrang unsafe eh. Hindi nga nagagawa consistently, no? Hindi, super safe daw mag-work. Again. Super safe nga no? Pero, double moonsault, why? Excessive. Parang ginagawa mo lang para patunayan na kaya mong gawin. Totoo. Yeah. I think nandun siya sa level na yun, si Ricochet na... Kasi parang ngayon si Will Ospreay, diba sila sila yung parang pantay na wrestler, diba? Tapos ngayon si Ospreay parang na-redefine niya yung sarili niya na mas legit siya na wrestler while still maintaining na flippy shit pa rin. Nice one, bro. Kasi Ricochet parang hindi na siya nag-evolve eh. Again, flippy shit eh. Prati ko i-profess to kasi sobrang hirap maging wrestler, sorry. Pero sa opinion lang ng wrestling fan, what makes a finisher great is you can do it to anyone, pare. Malaking bagay. Kaya nga gusto ko yung strike finisher. So chokeslam. Hindi, kaya strike finisher. Kaya strike finisher the best. Chokeslam pinakamadaling move sa history ng finishing moves. Kasi tatalon ka rin eh with the chokes. Hindi mo nga kailangan i-lift yung tao. Totoo lang. Tatalon na siya. Kung maangas ka lang, kung ma-hold mo na. Pero... Like the way old Big Show did it. Tangina, talagang ginagawa rin. Tumatakbo siya bago niya ipaksak. Si The Giant. No one hand pa niya dati. Bob Holly. Grabe. Dude, Kane pala yung best joke lang. Sorry. Mas pogi yung kay Kane. Dude, talagang galit siya minsan. May follow through eh. Yung chinoks lang niya si Trish Stratus. Sabi mo, putang ina. Gusto mo pala maging one of the boys, ha? Tangina, binalifak niya. Hindi, tsaka yung chokeslam, I guess, parang kahit alam mo na parang kahit nung like di ka mag-wrestling training, you have a know-how kung paano siya gawin na mabibenta pa rin eh. Kasi I think yung placement, yung physicality ng gumagawa, 'di ba? Alam mo yun, maganda eh. Kasi may mga taong pag mag-chokeslam sila hindi gumagana eh. Alam mo yun, medyo weird. Like yung chokeslam ni Hurricane? Hindi, yung comedy spot naman kasi talaga yun. Sadya naman talaga siyang comedy. Diba? Ito pa talaga isa ring finisher na ngayon na feeling ko parang hindi siya sorry. I think ginagamit siya ng madaming tao pero hindi siya nawawalan ng value is yung sit down powerbomb. Ang dami lahat ng tao may ganun eh. Ewan ko parang kahit sino ngayon may malaking tao, kahit sinong malaking tao gawin yun, parang sold ako eh. Una ko nakita yun kay kay Ahmed Johnson. Alam mo si Ahmed Johnson? Pearl River Plunge? Pearl River Plunge. Yeah. Yun, underhook. Yun talaga Tiger Driver talaga. Ahmed Johnson, first time ko siya, sobrang juiced nitong guy. This guy's got the juice, pare. Paborito namin ng utol guy kasi parang nananakit talaga. Tapos tangina, grabe lang yung tao. Nung binabasa ko whatever happened to Ahmed Johnson. Grabe. Yung pala yung nangyari. Kaya siya natanggal kasi ang dami niya sinasaktan talaga. Sinaktan daw niya si Farouk. Na-injure siya for 6 months. Oh my God. Tapos nung bumalik siya, dude. Inupakan daw niya talaga. Pero yun nga yung problema kay Ahmed Johnson. Kaya siya maangas kasi nananakit siya. Yung pala totoo. Unsafe worker. Unsafe worker. Okay. Yeah. Oo. Pero yung una ko nakita yung sit down power mo, parang fuck, ba't walang gumagawa nito? 'Di ba? So, nung parang sunod na siya nag-resurface yata na prolific kay Batista. Kay Batista ni. Oh. And doon talagang
Damn. Ngayon, ganda rin ng Kota Batista Ibushi, may ganun din. Ganda. Diba? So parang, tas ano siya? Last ride na ano yun, diba? Oh, last ride na sit down. Tangina niya. Iangat niya. Di ba yung si Kota Ibushi? Hindi ko. Tsaka gigil, pare. So talagang, ganun talaga. Binabagsak. Tsaka, pero kahit anong gigil mo dun, safe siya pag ginawa mo na maayos kasi lalanding ka with the guy. I need to watch New Japan para fuck mga naririnig ko sa'yo. Kailangan mo ng New Japan para pa si Kota Ibushi. Okay. Google mo. Si Kota, pokpokin si Kota. Nag-WWE nga si Kota Ibushi. Really? Hindi ko alam. Cruiserweight Classic. Tsaka Okay. Ito yung CWC. Yeah, so, yun, yung Golden Star Powerbomb. Para sa akin talaga, kahit anong gawin mo, may use yung powerbomb eh. Oh, dude, like, ang dami niyang variations. Favorite variation ko yung tamad powerbomb ni Kevin Nash. Yung binabato lang. Yung may pag ano niya. Jackknife. Tapos bagay sa kanya ang tangkad niya eh. May variation din ng binabatong powerbomb kay kay Hernandez. Alam mo si Hernandez? Yung border toss? Parang crucifix. Crucifix. Ibabato yan. Bahala ng bang! Bahala ka dyan. Pinag-usapan naman natin to kanina eh. Border toss May isang binorder toss through the steel cage dati. Sobrang solid din. May nakita ako si AJ Styles yung six-sided ring pa. Tapos ginaknife siya ni Kevin Nash. Dude, walang give yung ring eh. Wala kasi matigas na dude, sobrang sakit siguro. Pagkatalbog, nakita ko yung ring. As in, hindi gumalaw yung ring eh. Like, fuck, sakit siguro nito, sabi ko. God. Ang ganda talaga ng ano. Sige, to wrap up lang the gusto ko lang din ibigyan ng basbas yung, I think, one of the greatest submissions of all time. Baka kasi may mga nerds dyan na magalit sa akin pag di ko pinag-usapan yung figure 4 leg lock, which is a story in itself. Yun yung beauty niya eh. May storya siya na alam ng lahat ng wrestling fan. Yeah. Kahit hindi, alam mo yun, parang alam lang talaga na pag nag-flip over, yung ma-reverse yung pressure. Kahit hindi naman wala. Alam mo yun, parang, pag nandun ka, hindi naman eh. Wala naman eh. At saka pag tinignan mo physics-wise, bakit? Ba't ma-reverse yung pressure? Same pa rin yung It's not like dinadaganan mo yung tao. Ganun pa rin naman yung story-wise because of like kay Charlotte na pass over. Yun din. Isa pa yung figure 8. Ang ganda nun. Yung sabihin ko. So the next. So good. Yeah, it's yung figure 8, para sa akin sa mga pinamagandang finisher ngayon. Kasi una-una, wala maagawang iba kasi basbas yun from tatay niya yun di ba? Tapos ginawa niya, tapos mukha talaga siyang mas masakit. Hindi lang siya basurang variation na, alam mo yung mga variation ng iba na, nilagyan ko ng nakahook yung, alam mo yan, para yeah, tapos ang ganda rin niya kasi ginawa siya, yung sa WrestleMania, Rhea versus Charlotte. Wow. Tapos Match of the year by the way. Nakaalis si Rhea sa figure 4. Tapos sabi ko, burat, puta yun, matatalo siya red. Di pa niya nalalak yung figure 8. Ibig sabihin, matatalo si Rhea. Alam mo tapos yung psychology. They're playing with your mind just because of one move. Like, fuck, burat, sabi ko. Yun ang I think talagang a good way to have a finisher win. Kasi kahit sabihin ko, okay, Stone Cold Stunner pinaka-over. Wala namang magagawa ibang story dun kundi gawin mo pa ulit-ulit eh. Di ba? Which is yun yung ginawa nila ng The Rock. Gumana naman. Pero yun na yun. Di ba? Ngayon, ang ganda nga ng diba, figure 4. Walang ibang story eh. So para sa akin, I guess right now, current finisher, yun yung pinakamaganda. Yes, the mandible claw. You heard it here first. Ang sobrang weird na nanggaling kay Mankind. Tapos may sock form siya. Hindi, nung una wala. Nung una wala. Tapos na kay Britt Baker, yung finisher ni Britt Baker, di ba? Mandible claw ba? Sort of. Pero may halo, mandible. May variation. Which is sobrang ganda rin kasi dentista siya. Makes sense. Alam niya kung ano yung mga nerves sa tama. In-rings, ito sinabi alam yun? In-rings. Kaya siya mas devastating kasi dentista siya. Yes. Bibigyan niya ng root canal sa gitna ng ring. Britt Baker based. Di ba dati may dentista gimmick si Kane? Si Isaac Yankem DDS.
Ba't ulit DDS? Duterte supporter. Duterte supporter. Na-protect ng iyong future, pare. Build siya from Davao City. Yun nangyari. From Hellfire and Sibulation, pare. Hindi Davao nga. Hellfire and Pomelo, pare. Sorry. Okay. Mike, thank you so much for having thank you. guesting. Pumunta ka pa galing sa Det Valle Verde. Malapit lang yun. Malapit lang Pasig. Det Valle Verde. So si Mike will be having a match defending this beautiful FPW championship. It is a sick championship. Ganda ng FPW championship man against the Duke of Shoot. Duke Ortega na lives in your building. Yes, nakapit bahay ko. Kapit bahay mo. Yeah. Own a lot of cats. Yeah. Sirain natin lahat. Nasira yung kayfabe. Sorry. Hindi. Yung mga cats pinapowerbomb niya. Pinapowerbomb. Sining-single leg take niya. Yung mga pusa niya. Mga pusa niya. Okay, so Duke Ortega sa one of our 2 main events, pare, sa ating next tapings, FPW Astig on August 27. Tickets are available now at tickettome.net. And yung other main event will be Ralph Imabayashi versus former IWGP Junior Heavyweight Champion Robbie Eagles. Goddamn, dude. Goddamn. Diba? We just put it out there, man, for everyone to see. Yeah, so yun. Punta kayo please, August 27. Tickets are on sale now. Go to tickettome.net. Bumili na kayo ngayon kasi pag bumili kayo on the day itself, you will be paying 250 more. So please, buy now at a regular price of 1,000 pesos. Andren, may pa-promote ka ba, Mike? About sa mga, social media mo or whatever? Follow me on Facebook, Instagram, Mike Madrigal, Pro Wrestler. Out of character. Mag-promote. Okay. Andren. FP-Dub! Yan, gusto kong chant. Dude, pwede na tayong matulog. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.